10 minutes? Ano tawag to? Presentation to. Gusto ko nga sana susog kasi sabi mo ang susog parang only rice. Unlimited. Para mas maganda ata yung susog eh. Kasi unlimited. Anyway, magandang hapon po sa lahat ng mga manggagawa ng Panginoon na nararito po. Mga magigiting na mga pastor, Pastor David, ando sa dulo, Pastor Tony, yung mga Pastor Yuri, at yung iba pa mga manggagawa natin nandito, si Brother, kalimutan ko, Pangasinan, galing pa to ng Pangasinan. Si Brother, Pastor Delpin, ayun, sa likod. At sino pa ba yung iba na So, wala pa yung time, ha? So, ayan, ako sa current event, mga kapatid, ay magbabahagi din po ako ng ayon lang din sa nauunawaan ko, mga kapatid, sa napapanahong ito. Ang kwan po kasi, it's Matthew chapter 24. Siguro kukunin ko dito yung sinabi ng ating Panginoon Kristo na learn the parable of the fig tree. Yung kasi yung sinabi ng ating Panginoon Kristo. Wait lang po. Learn the parable of the fig tree. Saan ba yan? 24 verse 32? Ayan. Sabi po rito sa Bible ko, mga kapatid, English. Now learn a parable of the fig tree. When this branch is yet tender and put it forth leaves, you know that summer is nigh. 33. So likewise ye, when you shall see all these things, know that it is near, even at the doors. Yan po ang sabi. Tapos sabi niya sa 34, verily I say unto you, this generation shall not pass, till all these things be fulfilled. Pagpalain ng Panginoon ng pagkakabasa ng mga talatang ito. So, ito pong nakikita natin ngayon, mga kapatid, na napapanahong pangyayari sa Middle East. Pinaka-center, focal point ng mundo natin, ang talagang controversial dyan, walang iba kundi ang Israel. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, pag-aralan nyo ang puno ng igos. Kasi, ang puno ng igos, ang pinaka parang tanda natin, mga kapatid, pinakamapa. Kung halimbawa ay pagbabalik ng ating Panginoon Kristong pag-uusapan. Pag sinabi natin pagbabalik, hindi lang po yung second coming, at the end of the tribulation before the millennium. Yung pong summer is nigh, I do believe na meron pong gathering ang mga bride. At ngayon po, alam kong sa panahon na ito, ang bride, nagkakatipon-tipon na po talaga. Para maghanda doon sa araw ng pagparito ng Panginoon to take up the bride in glory. So, mahalaga po talaga ang sinabi ng Panginoon at hindi natin pwedeng baliwalain ang kanyang sinabi na learn the parable of the fig tree. So, ito rin ang isa sa talagang minamatsagan ko, mga kapatid, na propesiya ng ating Panginoon ang tungkol sa Israel. So, in other words, yung mga nagaganap ngayon, katulad ng mga kaganapan ngayon, it is between Iran and versus Israel. Yung ngayon lang na mga ilang linggo pa lang na nakakaraan. At yan po ay nagaganap dahil kailangan matupad talaga ang salita ng Diyos. Ang salita ng hula. Ang sabi ng ating Panginoon, so likewise when ye shall see, sabi niya, all these things, know that it is near. Hindi niya sinabing, iyan na yun. Ang sabi ng Panginoon Kristo, malapit na. So, the summer, sabi niya, even at the doors, at malapit na at nasa pintuan na. So, malapit na talaga. So yung nangyayari ngayon, mga kapatid, na kaguluhan sa part ng Middle East at yung mga nararamdaman ng buong mundo ngayon,
na kung saan ay pagtaas ng mga, yung inflation na sinasabi, commodities, yan ay may kinalaman sa mga nangyayaring gera. Yung pagtaas ng gasolina, mga kapatid, epekto yan. Tatamaan talaga ang ekonomiya natin. Kaya, I do believe na itong mga pangyayaring ito, hindi na tayo babalik sa normal. Hindi na tayo babalik sa magandang kalagayan. Ang ine-expect na natin ngayon, mga kapatid, yung sinabi rin ng Panginoon Jesucristo, magkakaroon ng panahon ng kahirapan. At ang sabi ni Kristo, ang panahong kahirapan yan, hindi pa yan. Ito'y pasimula pa lamang. Hindi ba nakalagay sa account ng Matthew yan? Sinabi yan ng ating Panginoon Jesucristo. So, popokus ako, mga kapatid, dito sa Bible prophecy, windows of prophecy ng Bible. Para sa akin, mga kapatid, isa sa pinakamalapit na nagsasalita ng hula na saan ay natutupad sa century ng panahon natin ay walang iba ang the book of Ezekiel. Hindi lang book of Ezekiel, meron pa rin the book of Jeremiah. The book of Jeremiah, at kung uugnay natin ngayon sa nangyayari, ito pong chapter 49 ng Jeremiah, somewhere in chapter 49 verse 32 onward unto verse 35. May binabanggit po dyan na pangalang Elam. Sa modern day, ito'y Kushan, diba? Parang ganon. Na yan ay located in Iran. So itong Elam, mayroon pong prophecy sa Bible na yung Elam ay walang iba kundi ang Iran. At sila ngayon yung pinakamalapit na nakaganapan sa panahong ito ngayon sa nangyaring little war itong Middle East. Yung pong Jeremiah 49. So, let's go to Jeremiah chapter 49. The word of the Lord that came to Jeremiah the prophet against Elam in the beginning of the reign of Zedekiah king of Judah, saying, Thus saith the Lord of hosts, Behold, I will break the bow of Elam and chip of their might. And upon Elam will I bring the four winds from the four quarters of heaven, and will scatter them toward those winds, and there shall be no nation with outcast of Elam shall not come. So in other words, babasahin pa po natin yan, mga kapatid. Meron pong mangyayaring parang judgment po sa kanila. At itong sinasabi ko, mga kapatid, ko sinasabing lahat ng sinasabi ko, paniwalaan, ito'y part lang ng sharing natin, mga kapatid. Ito'y part ng pag-aaral. Kung medyo sumasagi sa inyo, sa isipan nyo na mukhang hindi ito umaakma, mga kapatid, hindi ko pinipilit. So, ito'y part lang ng sharing ko. So, yung Iran ngayon, may judgment sa kanya ngayon. So, dahil meron tayong ibang inaabangan pang prophecy in the book of Ezekiel. Sa book of Ezekiel, mag-i-start ka from chapter 36, chapter 37, chapter 38 and 39. Alam na natin yan sa mga nag-aaral ng prophecy. Na yun ang tinatawag na Gog and Magog sa Ezekiel 38, 39. Pero sa nangyayari ngayon, hindi pa tayo nakakarating sa tinatawag na fulfilled prophecy ng Ezekiel 38, 39. So kung Ezekiel prophecy, windows of prophecy ang pinag-usapan natin, naganap na po ang mga ilang bahagi sa hula ni Ezekiel. Ano yung hula ni Ezekiel? 36, ang pagsasauli ng mga Israel na kung saan ay nakakalat sa buong mundo ng kanilang pagbabalik sa kanilang bayang sinilangan, ang Holy Land. Ezekiel 36, mga kapatid, ito po yung prophecy na kung saan ay naganap noong 1939 bago magkaroon ng World War II. 1800 century may nabuong isang Hudyo na nakalimutan ko lang ang pangalan niya. Nagtayo ng tinatawag na Zionism. Ano yung purpose ng Zionism? Sila po ang gumigising sa mga Israelitang nandun sa loob ng nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo. At kapag binasa po natin, mga kapatid, meron pa budong binabanggit na the fishers and hunters.
So itong fishers and hunters, mga kapatid, sa katuparan po ng prophecy, the hunters, the fishers is the Zionists, the hunters is none other than the Germanic parang empire ng panahon na yun. That is in World War II. Na ito'y pinangunahan ni Adolf Hitler, nila Eichmann. At alam niyo na yung istorya, mga kapatid, na sila ang humanting, mga kapatid, sa mga Hudyo, lalo na sa part ng Europe. At sa record, mga kapatid, 6 million Jew ang pinatay. Masalamat na lang dahil ang Pilipinas ay isa sa kumupkop noong panahon na yon. So from 1936, nung panahon ng 1948, ay ito na. Ano yung nangyari ng 1948? Nagkaroon ng declaration, ng Balfour Declaration, na kung saan 1948, ang UN ay nagbigay sa Israel ng tinatawag na state. Dati kasi wala talaga sila Kasi nakakalat sila. So nung nagbabalikan yung mga Israelite sa Jerusalem, ayun na. Natupad na yung prophecy na yan. At 1948, nadeklara na ang bansang Israel ay nagkaroon ng sariling state, hindi pa bansa. State pa lang. So it so happened ngayon, nandun ngayon ang Israel na meron na silang kinikilalang state. That is why itong parables ng Matthew chapter 24, verse 32, learn the parable of the fig trees, na kung ating babalikan, mga kapatid, yung sinabing dito na, learn the parable of the fig tree when the branch is tender and put it forth leaves. You know that summer. Ibig sabihin, mga kapatid, mula nung galing sa iba't ibang bansa na nagsisibalikan ngayon sa bansang Israel, ang mga Hudyo, nagsisimula ng kailangan bawiin na nila yung mga territorial boundaries. Ano ba yung mga unang nangyaring miraculous war? That is 1967. Nagkaroon ng 6-day miraculous war. Isang palatandaan niya ng learn the parable of the fig tree. Na ano ba ang nabawi nung panahon na nagkaroon ng gera sa pagitan ng Israel at tatlong bansa, Jordan, Syria, at saka Libya, Syria, Jordan, Egypt, tatlong bansa yan. Na itong mga bansang to, malalaki to. Pero tinapos lang nila ang gera sa loob lang ng 6 na araw. At dahil doon, nakuha nila, kung di ako nagkamali, Golan Heights, somewhere in Gaza Strip, at yung ibang party pa. Pero marami pa silang kailangan kunin Kaya merong nagaganap na doon sa loob mismo ng Israel, land of Israel. Doon, may gera doon, at iba pa yung labas. Pero itong gera sa loob, yung internal na gera na yan, mga kapatid. Ang purpose, dahil sinabi ni Kristo, kailangan kung sanga ay nagkakadahon na, ibig sabihin, kailangan makubkub na nila yung mga parte, yung lugar ng kanilang pag-aari. O kasi pangako sa kanila ay mula kay Abraham. At ang isa sa pinakamahalaga, mga kapatid, yung tinitirikan ngayon ng Dome of the Rock, yung mosque, Al-Aqsa ba ang tawag dyan? Yung tinatayuan ngayon, na kung saan, itong templong ito, ng templo ng mga Muslim, ay i-remove at mababawi ng Israel. I do believe. So, itong prophecy na ito, mga kapatid, from Ezekiel 36, at yung Ezekiel 37, that the valley of the dry bones, since 1967, nag-start na yung valley of the dry bones. So, 1939, 1948, nadeklara na silang may city. 1967, nagsimula na ang banatan. Simula na yung gera. So, nakuha na nila yung tatlong bansa. So, ano pa yung isusunod nila? Tuloy pa rin ang gera. So, tuloy pa rin ang prophecy. So, 37 is Valley of the Dry Bones.
Sabi po mga kapatid, na sila ngayon sa Ezekiel, sila'y kalansay na buto na maingay sila ngayon. Yung ingay nila, it's military tactics, military, yan ang alam na natin ibig sabihin yan. Yung pagiging magiting nila sa pakikipagdigma ay nauulit na ulit ngayon. Magaling ang Israel sa digmaan. Noon pa. Kaya nauulit ngayon, napupulfilled na ang Ezekiel 37. So kung Ezekiel 37 na tayo ngayon, ibig sabihin kung sila ay Valley of Dry Bones ngayon, sana naiintindihan nyo na, Valley of Dry Bones sila ngayon, hindi lang sila basta kalansay ngayon. I do believe na meron na silang sinews. May sinews, blessed na sila na may katawan na ang Israel ngayon na kung saan, pero wala pa silang buhay kasi wala pa ang dealing ng Diyos talaga sa kanila dahil nasa Gentiles pa eh. Basahin nga natin ang Hosea. Hosea chapter 6 verse 2. Ito yung isa sa binabantay natin mga kapatid. After 2 days, verse 1 muna. Come and let us return unto the Lord, for He hath turned and He will heal us, and He had smitten and He will bind us. The word smitten, may talagang nangyari sa bansang Israel yan. Pero I do believe ang smitten, hindi ko ina-apply, yan ay sa panahon ng pagkakapako kay Kristo. Kasi ang i-smite dito mga kapatid ay walang iba kundi ang Israel. Okay, so kung ito ay natupad yung smitten, kailan talaga yung smitten yan? Sa Israel ang pinag-usapan natin, hindi tayo lumalabas sa Gentiles. Ha? Yung smitten na yan, that is after Jesus Christ, ng kanyang ministry, and then 40 years nangyari. Yung sinabi ni Kristo sa Matthew chapter 24, na verse 15, na darating, sa 15, when you shall therefore see the abomination of the desolation spoken of by the prophet, stand up the holy place, whosoever readeth, let him understand. Okay, so, itong 15 na ito mga kapatid, partially fulfilled, nangyari sa taong general, na isang general ng Roma, si Titus. Ano bang ginawa ni Titus sa history 70 AD? Giniba niya yung templo. Sinira niya mismo yung city. So, kaya doon sa pangyayaring yon, natupad yung Hosea chapter 6 verse 1 na smitten. And He will bind us. Now, dito tayo sa verse 2. After 2 days, alam natin yung 2 days, times of the Gentiles, dispensation of the church ages. Sabi ng ating kapatid, Brother Branham. And sabi nga doon, after 2 days, He will revive us. So yung sino yung i-revive? Hindi yan ng Gentiles. Ang i-revive, itong pinag-uusapan natin ngayong Israel. Na kung saan nire-restore ng Diyos, nagaling sila sa mga iba't ibang bansa, at sila'y inilalagay ng Diyos ngayon doon sa kanilang lupang pangako. Sabi nga nun, after 2 days, will He revive us? Tanong, ngayon ba revive na sila? Hindi pa. Pero dahil sila'y sa Ezekiel 37, Valley of the Dry Bones, sila'y magiting na nakikipagdigma. At yung nagaganap since 1967, hanggang ngayon mga kapatid, 73, may mga Yom Kippur War pa yan noon. Hanggang ngayon ay nagaganap yung digmaan na yan. Pero hindi pa sila nagkakaroon ng buhay. At ang sabi, but pakibalik sa 2. In the third day, He will raise us up and we shall live in His sight. That is the millennium. So millennium na yan. Pero yung revive us, matutupad dyan mga kapatid, after 2 days, pagkatapos ng Ezekiel 38 and 39 na magaganap, saka pa lang magaganap yung revive us. In other words, ang unang magaganap na prophecy sa Ezekiel is Ezekiel chapter 38 and 39. That is Gog and Magog. Na magaganap ngayon, na binabantayan natin. So, yung revive us na yan, mga kapatid, after 2 days, I do believe na itong mga dahilan ng pangyayaring gera sa Israel ay isang palatandaan na kailangan mabawi nila ang templo. Mapasakamay na nila ito. At pagkatapos na ito ay mapasakamay nila, mga kapatid, ang sabi
Ang sabi ni Prophet Haggai, chapter 2, pwedeng pakipost. Verse 9, ang sabi sa prophecy, kapag nabawi na ng Israel ang lugar, nabura na yung Dome of the Rock doon, nasira na yan, then tatayuan ito ng ikatlong templo. Chapter 2, verse 9. Sabi sa 9, the glory of this latter house shall be greater than the former, said the Lord of hosts, and this place will I give peace, said the Lord. Ngayon, atras natin sa verse 8. Bakit siya magiging greater itong latter house which is temple? Bakit siya magiging glory? Dahil sa verse 8. Sabi ng Diyos, the silver is mine, the gold is mine, said the Lord of hosts. Kaya siya naging greater and latter dahil itong itatayong third temple, I do believe, balot ito ng ginto, balot ito ng silver. Baka yung doorknob doon talagang grabe. So, malinaw yan. Ngayon, bakit magkakaroon ng Ezekiel 38:39? Magkakaroon ng Ezekiel 38 after na mabawi na ng Israel, maitayo ang third temple. Sakop na ng Israel ang buong land. At naitayo na ang third temple. Ibig sabihin, kapag natayo ang third temple, kailangan magkaroon na ng saserdote, kailangan magkaroon na ng handugan, para ang Diyos magkaroon ng direktang communication sa kanila. So dahil hindi pa nangyayari yon because of the Gentiles, because of the bride, ay nandito pa. So magaganap muna ang prophecy ng Ezekiel 38:39. So, kung naitayo na ang templo, revive na ba sila? Hindi pa. Sa Hosea 6, hindi pa. May buhay na sila? Hindi pa. Kasi ang buhay nila ay mangyayari after 2 days. At pag yung revive us na, ibig sabihin, pagtapos na ng panahon ng Gentiles, brothers and sisters, pagkatapos ng Gentiles, and then Ezekiel 38, yun ang time frame. Pagtapos ng Gentiles, yung mismong Ezekiel 38:39, ang boundaries. And that is the season of rapture. So, yung Ezekiel 38:39, ano ba magiging rason kung pag-aaralan? Sana ko makaabot pa ako, no? Post doon sa Ezekiel chapter 38. Ezekiel chapter 38, ang sabi, tapos na? Oh, sige.